Okay, mga kababayan, narinig nyo na ba ang pinakabagong chismis na umuugong sa social media? Si former Governor Chavit Singson ha, nagbigay ng warning sa apo niyang si Vic. Huwag kang magloloko kay Kitty Duterte ha. Pero teka, bakit nga ba biglang usap-usapan ang dalawang ito? At bakit parang may political twist na love story? Ha? Kamusta mga kababayan sa Pilipinas, sa US, Canada, Saudi, Japan, Australia, at sa lahat ng OFWs natin sa buong mundo. Welcome sa ating channel kung saan kami nagbibigay ng hard-hitting na komentary at fact-based na kwento tungkol sa politika ng Pilipinas. Ako ang inyong host ha, at ngayon, pag-uusapan natin ang pinakabagong intriga na may halong pag-ibig, kapangyarihan at kontrobersiya. Ang koneksyon ni Kitty Duterte at Vic Singson ha? At ang lolo nitong si Chavit Singson na biglang nag-shift ng suporta mula kay Marcos tungo kay Vice President Sara Duterte. Kung gusto nyong malaman ang buong kwento at ang malalim na implikasyon nito sa 2028 elections, hit that subscribe button. Ngayon, layunin natin ang 100,000 subscribers. Kaya tulungan nyo kami, mga kaibigan. I-like, i-comment at i-share sa inyong mga kaibigan sa Quezon City, Davao, Cebu, Dubai at Hong Kong. At kung kaya naman mga kaibigan, magpadala ng super thanks please para suportahan ang aming content. Let's dive in. Ngayon aalamin natin ano ang tunay na kwento sa likod ng Instagram selfie ni Kitty at Vic. Bakit biglang nagpa-warning si Chavit at paano konektado ang lahat ng ito sa mas malaking larawan ng Philippine politics mula sa Marcos Duterte feud hanggang sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sasagutin natin ang mga tanong na ito gamit ang facts, satire at konting humor para panatiling hook kayo sa susunod na ilang mga minuto. Kaya tara na, simulan na natin. Noong April 2025, isang simpleng Instagram story ang nagpagulo sa social media. Isang mirror selfie nina Kitty Duterte, ang bungsun ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at Vic Singson, apo ni Chavit Singson. Boom! Biglang naging viral. Ang caption, wala, pero ang chemistry, parang pelikula ni Piolo Pascual. Ang tanong ng lahat, are they officially together? O may mas malalim na dahilan kung bakit nila ito ipinost? Kung iisipin natin parang teleserye ito, di ba? Isang Duterte at isang Singson. Parang Game of Thrones, the Philippine politics. Pero seryoso, ang selfie na ito ay hindi lang tungkol sa kilig. It's a calculated move. Mga kababayan, sa mundo ng politika, walang aksidente. Ang bawat post, bawat selfie may agenda. Kaya naman, si Chavit na kilalang kingmaker sa politika, biglang nagpa-warning. Vic, huwag kang magloloko kay Kitty. Pero teka, protective lolo lang ba talaga si Chavit o may mas malaking plano? Ayon sa ulat mula sa Politico at Tribune noong April 2025, si Kitty Duterte na kilala sa kanyang social media presence ay nagpost ng selfie kasama si Vic Singson na nagdulot ng dating rumors. Walang opisyal na pahayag mula sa dalawa, pero ang buzz online ay nagbigay ng spotlight sa kanilang mga pamilya. Ang Dutertes at ang mga Singson sa parehong malalaking pangalan sa politika. Si Chavit na dating gobernador ng Ilocos Sur ay hayagang sinabi na approve siya kay Kitty para kay Vic. Pero bakit kailangan ipahayag ito sa publiko? Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Love story ba ito o political strategy? I-comments nyo sa baba at i-share sa inyong mga kaibigan sa Riyadh, Singapore at Toronto. Huwag kalimutan mag-subscribe para mas maraming ganitong kwento. O kung akala nyo tapos na ang drama, nagkakamali kayo. Noong July 8, 2025, sa isang panayam sa Billionaire News Channel, biglang inanunsyo ni Chavit Singson na tinalikuran na niya ang Marcos family. Aray, ang dating kialay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagsabing nakalimutan siya ni Marcos matapos ang 2022 elections. At sino ang bagong sinusuportahan ni Chavit? Walang iba,
kundi si Vice President Sara Duterte na posibleng tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, ha? Talaga namang may plot twist talaga. Parang soap opera na naman, no? Si Chavit na parang lolo ng Philippine politics, biglang nag-shift ng loyalty mula Marcos patungong Duterte. Pero teka, hindi ba si Chavit ang tumulong kay Marcos noong 2022? Ngayon, parang sinasabi niya, Marcos, you are out. Sara, you are in. Pero seryoso mga kababayan, hindi ito tungkol sa feelings, ha? Sa politika, ang loyalty ay parang wifi. Kapag mahinang signal, maghihintay ka ng mas malakas na koneksyon. At si Chavit, ha, master ng power moves. Sa isang banda, makatwiran ang galit ni Chavit. Ayon sa kanya, siyang naging kingmaker noong 2022. Pero pagkatapos ng eleksyon, parang iniwan siya sa ere. Sa kabilang banda, ha, ang Marcos administration ay tumugon sa pamamagitan ng Malacanang na kinontra ang sinabi ni Chavit na nagmumungkahing hindi siya nakalimutan kundi bahagi pa rin ng kanilang plano. Pero bakit biglang lumipat si Chavit kay Sara? Posibleng nakita niya ang pagbabago sa hangin sa politika. Lalo na't si Sara ay tinuturing na malakas na kandidato para sa 2028. Ang shift ni Chavit ay hindi lang personal na desisyon. Ito ay may malalim na implikasyon sa politika. Si Sara Duterte bilang Vice President ay nahaharap sa impeachment proceedings dahil sa aligasyon ng paggamit ng confidential funds at maging sa sinasabing pagbabanta sa buhay ni Marcos. Pero sa kabila nito, nananatili siyang malakas na political figure, lalo na sa Davao at sa mga loyalista ng kanyang ama. Ang suporta ni Chavit ay maaaring magbigay sa kanya ng mas malawak na base sa Luzon, lalo na sa Ilocos region. Pero ang tanong, ano ang kapalit ng suportang ito? Isang political dynasty alliance ba ang hinihintay natin? Okay, mga kababayan sa Dubai, Sydney at Davao, ano sa tingin nyo sa power move ni Chavit Singson? Magkakaroon ba ng bagong Duterte Singson dynasty? I-comment nyo at i-share sa inyong mga kaibigan. Huwag kalimutan mag-super thanks para suportahan ang aming content. Habang umiinit ang love rumors ni Kitty at Vic, mas lalong umiinit ang laban sa pagitan ng Marcos at Duterte clans. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay kasalukuyang nasa kustodiya ng International Criminal Court or ICC sa The Hague dahil sa mga alegasyon ng crimes against humanity mula sa kanyang war on drugs. Ayon kay Vice President Sara, ang kanyang ama ay skin and bones na, pero nananatiling matalas ang isip at walang pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Samantala, si Sara naman ay nahaharap sa impeachment dahil sa mga isyong pampolitika, kabilang ang sinasabing pagbabanta kay Marcos. Grabe, no? Parang script ng teleserye. Kung iisipin, ha, parang telenovela na nga ang Philippine politics. Sa isang sulok, si Marcos na parang leading man na sinusubukang panatilihin ang kanyang charm sa publiko. Sa kabilang sulok, ang pamilya Duterte na parang mga kontrabida na hindi natatakot magmalaki ng kanilang power. At si Chavit, siya ang direktor na biglang nagpalit ng script. Pero seryoso, ha, ang feud na ito ay hindi lang tungkol sa ego. It's about power, control, and the 2028 elections. Sa isang panig, ha, ang mga Duterte ay may matibay na suporta mula sa kanilang base, lalo na sa Mindanao. Si Sara, kahit naharap sa impeachment, ay nananatiling malakas dahil sa kanyang koneksyon, sa hugpong ng pagbabago at sa mga loyalista ng kanyang ama. Pero ang ICC case, ni Rodrigo Roa Duterte ay isang malaking dagok, lalo na't sinasabi ng mga kritiko na ito ay isang milestone para sa hustisya ng mga biktima ng drug war. Sa kabilang banda, ang Marcos administration ay sinusubukang patibayin ang kanilang imahe sa pamamagitan ng mga proyektong pang-ekonomiya at diplomatikong relasyon. Pero ang pagkakalayo nila kay Chavit ay maaaring magdulot ng pampolitikang backlash. Sino ang mananalo laban na ito? Okay, ang ICC case ay mahalagang issue, no? Ayon sa New York Times, ang kaso laban kay Duterte ay tungkol sa libo-libong namatay
sa kanyang drug war na itinuturing ng marami bilang extrajudicial killings. Pero ang mga taga-suporta ni Duterte ay nagsasabing ito'y labag sa soberenya ng Pilipinas dahil hindi miyembro ng ICC ang bansa. Samantala, ang impeachment case ni Sara ay nakasentro sa paggamit ng confidential funds at sa kanyang mga kontrobersyal na pahayag. Ang mga isyong ito ay maaaring magdulot ng mas malalim na polarisasyon sa bansa, lalo na't malapit na ang 2028 elections. Mga kababayan sa Qatar, London at Manila, ano ang tingin nyo sa Marcos Duterte feud? Sino ang panig nyo? I-comment nyo sa baba, i-like at i-share Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming hard-hitting na content. O balik tayo sa love story or power play na Kitty at Vic. Ang relasyon nila kahit totoo man o hindi ay nagdudulot ng bagong anggulo sa politika. Si Chavit Singson nakamakailan lang naglungsad ng kanyang memoir na Chavit, Legend of the Philippines, ay kilala sa kanyang strategic moves. Ang kanyang suporta kay Sara at ang pag-aproba kay Kitty para kay Vic ay maaaring bahagi ng isang mas malaking plano. Ang pagsasaminid ng Singson at Duterte dynasties, wow, parang royal wedding ng politika. O isipin nyo, kung magkatuluyan sina Kitty at Vic, magkakaroon ba tayo ng bagong super dynasty? Ang Singsons na may hawak sa Ilocos at ang Dutertes na may control sa Davao. Parang Avengers ng Philippine politics, Pero seryoso, ang mga dinastiyang ito ay nagpapakita ng isang malaking problema sa ating sistema. Ang politika ay parang family business at si Chavit na may 24 na anak ay parang CEO ng isang political empire. O sa isang banda, ang mga dynastiyang tulad ng Singson at Dutertes ay nagbibigay ng stability sa politika dahil sa kanilang malalim na koneksyon sa masa. Pero sa kabilang banda, ang kanilang dominasyon ay naglilimita sa pagkakataon ng bagong liderato. Ayon sa Rappler, ang mga dynasties ay nagpapanatili ng status quo na pumipigil sa tunay na pagbabago. Ang suporta ni Chavit kay Sara maaring magbigay ng bagong power block, pero ito rin ay nagdudulot ng tanong, para kanino ba talaga ang kapangyarihang ito? Mga kababayan sa Melbourne, Vancouver at Cebu, anong tingin nyo sa dynasty ito? Magbabago ba ito ang politika natin? O i-comment nyo at i-share sa inyong mga kaibigan Mag-super thanks para suportahan kami. O mga kababayan, mula sa Instagram selfie na Kitty Duterte at Vic Singson hanggang sa political pivot ni Chavit Singson, malinaw na ang politika ng Pilipinas ay puno ng drama, kapangyarihan at plot twist. Ang Marcos Duterte feud, ang ICC case at ang posibilidad ng bagong dynasty ay nagpapakita na ang 2028 elections ay magiging isang malaking laban. Pero ang tanong sino ang tunay na mananalo? Ang mga politikong ito o ang sambayanang Pilipino? O kung nagustuhan nyo ang episode na ito huwag kalimutang mag-subscribe para maabot natin ang 100,000 subscribers. I-like, i-comment at i-share sa inyong mga kaibigan sa Los Angeles, Jeddah at Makati. Kung kaya nyo magpadala ng super thanks please para matulungan kaming magpatuloy ng pagbibigay ng hard-hitting na content. Sa mga OFWs natin sa Saudi, UAE at Hong Kong, salamat sa suporta. Ang politika ang natin Okay, ang politika ay parang chess. Ang bawat galaw ay may layunin. Kaya naman mga kababayan, maging mapanuri tayo. Huwag tayong magpaloko sa mga selfie at sweet words. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa atin, sa ating boto, sa ating boses. Kaya keep watching, keep questioning, and let's hold our leaders accountable. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na episode. Mabuhay ang Pilipinas!